laging merienda hinihain sa inyo. Pero isa lang ang tanong ko ngayon. Kung nandito kayo, sino po ang nagtitinda? Wala po. Ha? Wala kayong tinda ngayon. Wala, sarado. So, yun na nga po yung gusto kong i-point out. Ako nauunawaan ko ang kalagayan ng mga vendors. I think isang sakripisyo para sa inyo na hindi magtinda sa araw na ito. Dahil ibig sabihin nun sa isang araw na maaraw, bihira na nga ang maaaraw na araw, na maraming taong lumalabas sa kalsada, ay sinakripisyo ninyo yung araw ninyo sa pagtitinda para lang dumalo sa ating pagtitipon at sana'y matuto ng iba't ibang mga bahagi na makakabuti pa sa inyong mga negosyo. And I thank you for your presence. Nagpapasalamat din po ako kay MDAD, sa MDAD, no? Sa pamumuno ni Attorney Mark, dahil tingin ko marami talaga dapat tayong pag-usapan. No? And I hope that kahit na napakarami pong inihandang magsasalita, sana magkaroon din po ng panahon para mapakinggan din po ang inyong mga boses. Because it's important that we listen to each other. Hindi lang po sila ang nagsasalita, dapat makinig din po sila sa inyong mga nais ibabot sa kanila. At sa amin, tama po ba yun? And I think napakarami talaga natin dapat mag-usapan kasi sa loob po ng 2 linggo, 2 malalaking grupo na ng vendor ang napunta sa aking pong tanggapan para makipag-usap sa akin tungkol sa iba't ibang mga bagay na para sa iyo hindi klaro. No? And yung iba nga sa iyo sinasabi, hirap na hirap kami, Mayor, na lumapit sa iyo para makipag-usap. And ako ay nagagalit ako sa ganyan kasi para sa akin, dapat madali akong lapitan. Dapat kung sino man ang nagpe-prevent sa mga Q-citizens makipag-usap sa akin para malaman ko ang mga problema ninyo. Dahil ako, mahilig ako makinig at mahilig ako gumawa ng solusyon. Pero hindi ko po yan magagawa kung hindi ko naman po kayo nakakasama. Sana gumawa kayo ng paraan para mailapit din po ang tao sa akin. Because it's important that I hear you and I listen to you. And in fact, those 2 groups that came to see me, pagkatapos ko na unawaan ang mga nais nilang iparating sa akin, ay happy naman silang lumabas sa aking tanggapan. No? So, that is my goal. No? I just want to make that clear to you. And I want to make that clear to everybody here today who works for the government, that I am a mayor for the people, and of the people, and I will serve the people, and I will listen to the people. And you are the reason why I'm here, at dapat kahit kayo nararamdaman ninyo na may kumakain ng ina sa inyo. And siguro gusto ko lang pong magditin na una sa lahat, no, na nandito si MMDA. So MMDA, naalala ko tuloy nung bata pa ako. Nakita ko si MMDA tuloy, naalala yung kabataan ko. Kasi nung bata pa ako, ang lagi ko nababalitaan sa news, ang hepe ng MMDA, walang ginawa kundi mag-clearing. Naalala ba ikaw kung sino yung hepe ng MMDA nila? Hindi ko nagsababanggitin at lumao na siya eh. Pero naalala ko, bata pa ako noon, tapos lagi na lang nasa balita, si MMDA palating na, si MMDA mag-clearing na. Tapos pagdating ni MMDA ay kukumpiskahin lahat ng tinda ninyo. Tama po ba? Okay. At naalala ko nung bata pa ako, sabi ko, makatarungan ba yun? Tama ba yun? Na alam mo naman, syempre, ayon sa mandato ng MMDA, kailangan ang mga kalsada natin talaga naman nadadaanan, lalo-lalo na yung mga bangyeta natin para sa mga pedestrians. Pero hindi ba napakarahas naman na kukumpiskahin lahat ng mga inda, samantalang yung puhunan napakaliit na nga lang, siguro ang ilang araw na ninyong tinipid yung pera na yung pambili ng titinda ninyo, tapos sa isang idlip na wala lahat dahil lamang nandun kayo sa maling lugar, no? Na I promised myself, if ever I became a mayor or became a person of responsibility or authority, that will never happen under my watch. And that is why, nalulungkot pa rin ako kapag may nagbabalita sa aking mga vendors, Mayor, yung aming tinda, kinumpis ka, bagaman madalang na lang yun, hindi na madalas, no? O kaya, Mayor, natakot kami, dumating yung mga MMDA o hindi man MMDA, mga taga-City Hall, tinakot po kami at pinaalis, no? And for me, siguro yung mga yan, gumagawa yan,
sila ay remnants. Ano yung remnants? Yung mga sinaunang panahon pa ng pag-iisip. Kasi ngayon, yung mga leader ngayon, hindi na rin mag-isip. Kami, ang aming pong way of leading is kailangan participatory. Kailangan